chapter 6, verse 7 and 8. Ready, go. Will the Lord be pleased with thousands of rams or with thousands of rivers of oil? Shall I give my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul? He hath showed thee, O man, what is good, and what that the Lord required of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. Ang mensahe karong hapon, God cannot accept bribery. Pag-praise ta. God, thank you kayo sa imuhang pakiguban namo gikan pagkagay ng buntag sa tubag nimo sa among mga pag-ampo gikan sa mga kabataan sa tanan o Dios mga mensahe. Salamat Lord nga nagpadayon ka og panalangin og niining kahaponon kami nagapasalamat na usab kanimo og nagaduol nagahangyo nga imo na usab nga panalanginan imo sad mi nga ubanan karon sa among pagsimba nimo niini nga kahaponon nga din ang mensahe nga imong gihatag mahingmo na usab kini nga panalangin sa matag usa nga maghatag og kusog kalig-on sa amo ang Kristohanong kinabuhi aron sa diin sa among pagkinabuhi nining kalibutana nga gahulat sa imuhang pagbalik ikaw mahimuot sa tagsa-tagsa sa among kinabuhi. Salamat sa pulpito nga diin ako usab makagamit niini og among pag-ampo Dios nga imo kong sangkapan sa tanan nga gikinahanglan sa kahibalo labi na nimo the Holy Spirit. Ikaw gyud mo ay gitugyanan namo nga pataliwala o magapuno sad sa imong ubos nga lagad, pagkontrol sa mga gikan sa unahuna kasing-kasing, pagtudlo sa mga pulong nga makahatag gayud o panalangin sa matag usa Ginoo. Ug ayaw tuguti Lord ang trabaho sa among kaaway. Kung ado naman kung gikinahanglan man nga magpadala kag mga anghel aron magkuha kanila, amo kini nga gipangayo nga imong ipadala aron sa among pagsimba karon ang presensya lamang sa balang espiritu mo'y among ma-recognize nga makig-uban ka namo. Salamat Lord sa makausapa, amo kini gipangayo giampo sa ngalan ni Jesus nga among maluluwas. Amen. God cannot accept bribery. Kung atong tan-awon sa verse 7, makita nato diha nga mao kana ang giingon diyang, will the Lord be pleased with thousands of rams or with 10,000 of rivers of oil? Shall I give my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul? So, kung atong tanawon, normal sa kalibutan nga kung gatinguha siya og pabor sa usa ka tawo, na siya ay kanang himuon. Doon na siya ay kanang bitang mga apply kag trabaho, di ba? Usahay nakasulay gyud mi ani, dadag alimango, dadaan og manok, dadaan og kanding sa mga estudyante sa eskwelahan. Bit-bit og bag, no? Hawid sa kanang mga notebooks ug unsay mga dado sa maestra para nga makabaton og pabor. Karong kahaponon, gusto ka ba nga mahatagan og pabor sa Dios? Gusto ka? Ayaw tuguti nga ang prinsipyo sa kalibutan sama sa verse 7 mao ni atong pamaagi nga makabaton tag pabor sa Dios. Kay dili would accept ang Ginoo og bribery. Usa man ang bribery? Daghang mga tawo nga muhimo nga para sa example, mabitaw nang sa politika, mangita ginaog, ay mudunit ko og kahoy sa imuhang purok. Kay gusto siyang makakuhag pabor sa mga tao. Mudunit ko og sin sa imuhang eskwelahan kay aron makabaton og pabor. Sa Kristohanong kinabuhi, lahi. Amen? Lahi. Kaya ang atong Dios dili madala og suborno. Dili madala og talo-talo. Ang gusto sa Dios tinarong.
Mao na nga karong hapuna atong tan-awon, atong tun-an karong hapuna, unsa di ay ang gusto sa Dios nga diin siya makahatag og pabor sa Kristohanon. Na kinahanglan tag pabor sa Dios. We need blessing. We need protection. Good health. Pabor na. So kung imong tan-awon, dinhi sa atong gibasa sa duha ka verse, atong tun-an karon naa sa verse 8 ang mga mensahe nga gusto sa Dios nga gi-require aron makabaton ta og pabor niya. Number 1, kung nakita niyo na, He hath showed thee, O man, what is good, and what that the Lord required of thee, but, number 1, to do justice. Kung gusto ka, Kristohanon, kung gusto ka nga makabaton kag pabor sa Dios, paghimo og sakto nga hustisya. Ubot ipasabot, gisulti sa pulong sa Dios, to do justly. To do justly, kana bang walay hinipokrito. Walay pakitang tao, kundili ang Dios nihimo ka ana kay dunay Dios nga nagalantaw nimo. Kung atong tan-awon dunay mga passage sa Bible nga makuha nato o atong tan-awon karon, atong abrihan Abraham. Genesis chapter 18 verse 19. Atong tan-awon dinha si Abraham, giunsa niya. Natun-ani nato ginamit atong pastor JK. Verse 18 at chapter 18 verse 19. Ningon ang pulong sa Ginoo, for I know him that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the Lord to do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which he hath spoken of him. So, number 1, makita nato mga kaigsuonan nga ikalipay sa Dios nga makabaton tag pabor sa Ginoo to do justly. Ug si Abraham makita nato nganong nga gibless sa Ginoo si Abraham, nganong nahimo siyang gitawag og the father of faith, kay sa panahon lang diya sa iyahang paghimo sa pananaw sa Dios, sa iyahang pamilya, sa iyahang pagdala, sa iyahang gitawag household. Diha nato makita to do justice and judgment. So mo na nga diri sa simbahan, diri sa compound, ayaw gid mo dikwalaon ginato sa atong hunahuna nga ang pag-implement o paghatag nato og mga rules dunay pinabalabi. Kinahanglan nga kung gusto ta nga makapabor ta o makahatag o makatagamtam tag pabor sa Dios, kinahanglang patas ang ato ang pag-implement sa gitawag balaod. Dili nga pwede nga kini kay paumangkon ako ni, kini kay ako'y parinti ni. No. Nahimuot man nimo ang imong parinti nga gihimuan nimo na, pero ang Dios wala na himuot nimo. How nga makaabot o how gitawag makadawat ka og pabor sa Dios? Nga ang kalipay sa Ginoo nga kun mohimo ta ana kanang just. Nga kun badlongon nimo ning isa, badlongan ning isa. Patas. Mo na nga kung patawag sa office, patawag sa office. Kung kasapaan dito, kasapaan. Amen? Nga naman, kalipay sa Ginoo na nga kung the way ka nga mangitag pabor sa Ginoo, mangayag pabor sa Ginoo, pag dumala nimo sa mga tao, himua nga just. Walay pabor-pabor. Munang makita nato mga kaigsuonan si Abraham. Si David. Tanawa si David. Atong tanawon sa 1 Samuel chapter 25. 1 Samuel chapter 25. Nahimo usab nga si nakadawat og pabor si David ngadto sa Dios tungod ani. Chapter 25, makita nato dinha. Nahinumdum na wala ilaing istorya diha about ni Nabal. Kung imong tanawon, kinsa man na si Nabal? Si Nabal, usa ka na siya ka bana ni Abigail. Og nahitabo nga samtang silang David, niatong panahona, nabutang sa lugar o sa pamilya o dito sa lugar ni Abigail o ni Nabal o ni Abigail, nga dunay gihimo ang tagagawas ngadto sa pamilya ni
nilang Nabal, pero si David, nitabang siya. He do justice. Gitabangan niya. Ug sa diha nga miabot ang panahon nga siya ay nanginahanglan, kay niabot ang panahon nga gigutom sila, nihangyo sila. Gapaadto didto. Pero unsay gihimo ni Nabal? Nalimot siya sa gihimo ni David. Nga ang paghimo ni David ato, wala siya nagtinguha nga someday unya ni, but nagpahinumdom lang siya. Pero nagdumili si Nabal nga muhatag og pagkaon ni David o sa iyahang mga kasundaluhan. Munang ingon niya mga kon, ato tong kanon sila. Latuson ta to, pamatyo nato na sila. But dunay tawo nga nakakita sa gihimo ni David nga asawa ni Nabal nga si Abigail. Ning advance hubog mong gudto akong bana wa toy kuan, lakton pa istorya, wa to murag giunsa niya pag istorya nga dili madayon ang giplano sa mga sakop ni David. But kung imuhang tan-awon, paghimo ni David nga protektahan ang sakop ni Abigail o ni Nabal tungod tungalan sa Ginoo. Kani bitaw mohimo lang bitaw gyud ka nga wala bitaw kay ginahuna og pabor anang tawhanang imong gihimuan. Ang Dios ra lagi mo balos. Buhata lang nga just. Atubangan sa Ginoo buhata lang nga tarong ba. Dili ta pareha sa kalibutan nga muhimo ko og anang tawhana kay naako unyay makuha ani. Karon hapit na maron. Hapit na maron ang ting eleksyon. Makita nimo ang kolor sa mga tao karon nga gustog pabor sa mga tao. Kung mamatyan, mutungan na magdalag kape, magdala og pan. Kung doon na may mga kasal, maninoy na, maninay na. Ingon na. Kung naamay mga tapok-tapok, dali kay mo bunot, munay giingon, sayon pangitaon, lisod, sayon duolon, pero lisod pangitaon. Karon, sayon kay nimo pangitaon. Pag patapok-tapok lang o gamay nga tao, di ba, nanay mo duol, mo diha. Ngano man, nangihinanglan og pabor. Pero lahi sa Dios. Ang prinsipyo sa Dios lahi. Kung mohimo ka og maayo para sa tao kanang tinguha ka na, pwede na kalimtan sa tao. Pero sa Dios, dili na malimtan sa Dios. Amen? Mo na nga, labi na nato nga naatay mga sakop. Ako na ako'y mga pipila naman ni ako mga sakop. Ingko, kung tanaw nato ang iyahang pagkatao, ang iyahang singalan ani iyahang mga na nasulod sa iyahang unahuna. Nindot kayo makita nimo dali kayo makita ang sayop. Pero kung gihimo na nimo para sa Ginoo, kanang sayop pangitaan nimo og solusyon nga dili na mautro ug buhat kanang sayop pa. Kay maayra ba kay ta mamantay basta sayop? Pero dili ka mangitag pamaagi unsaon nimo nga matabangan ang iyang sayop nga dili na mahimong sayop. Iko sige lang. Pasensyahan nato. Kay itong nauna alagod kinsa ng pamilya gigikanan ana. Unsa po'y gitudlo sa ginikanan ana? Unsa na? So kita pribilehiyo nato ni nga magamit ta sa Ginoo aning tawhana o kaning mga bataa nga motubo ni nga someday i-bless niya sa Ginoo nga mahimo na po niyang magamit sa Dios sa ubang mga tao. Tarungon lang nato, walay pabor-pabor. Kay dili na makawang atubangan sa Dios. Munang ingon ang pulong sa Ginoo sa mubalik ta sa atong gibasa. Klaro kaayo sa writer nga giingon ang pulong sa Ginoo nga, will the Lord be pleased with thousands of rams or with 10,000 of rivers of oil? Shall I give my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul? So, gahisgot og kapasidad sa tao ba? Naghisgot og iyahang mahimo para pag-bribe sa Ginoo. Pero ang giingon sa pulong sa Ginoo, niingon siya diri, He hath showed thee, O man, what is good, and what that the Lord required of thee, but to do justly.
Hey mga kaigsuunan, kung gusto ta nga makapaton og pabor sa Ginoo, himo lang gyud ta kanang gitawag just. Just lang. Bahala og ang mga tao dili mubuhat, bahala ang mga tao dili ma-please. Basta ang Dios ma-please. Kay ang Dios dili musayang muhatag og reward according to your work. So usahay man gud, pasalamat lang ta sa kanibang kaluoy sa Ginoo. Tinuod na dili biya sayon ning naay mga tawo nga mopuyo sa ato. Dili sayon. Maglantaw bitaw ko aning duha ka igsuon nga naa diri. Yung anak kong taon ko, tagay taon nagpasensya. Dili ilalim. Di ko na mga parinte. Lisod kay tagbadlong og parinte, samot nagdili parinte. Pero nganong nakapadayon man na? Nganong daghan man kaayo nga mga tao nga nakaabot sa church. Muna giingon ni Pastor Chris, gibuhat nato ni dili para tungod sa tao, kundi gibuhat nato ni para sa Ginoo. Unang dinhi na ay mga kasaba, na mga pagbadlong, doon ay mga makapangutkota, muna ay makaina, kagini mo din nga naman. Pero di patungod sa lang sa Ginoo, buhian na yun. Muna nga sa grasya sa Ginoo, ang church gibless tungod kay ang church, nakita na ko sa church, nga naatay kasing-kasing ngayon anak. Padayunon ta na, i-develop ta na. Aron makabaton ta og pabor sa Ginoo. And number 2, ano pa si Solomon? Tanawa si Solomon. But to do justly. 1 King chapter 3. 1 King chapter 3. Kaning mga tao nga gisgutan nako, kung wala pa ni naghatag, wala pa ni nakadawat og pabor sa Ginoo, dili ni mahimong inila sa Bible. Nganong nahimo ning inila sa Bible, nganong nahimo nga blessing nato ang ilang kinabuhi. Nakahata o nakahadawat sila og pabor sa Dios. Abraham, David, Solomon. 1 King chapter 3. Verse 16. Unsa may senaryo niini? Ang istorya niini, dunay duha ka ng anak. Dunay nanganak, gadungan og panganak. Karon, sa diha nga nanganak na sila, gaduol siguro ni sila, gadugol. Murabag ospital guro. Gaduol. Ang usa ka ginikanan, maampingon sa yahang bata. Ang yahang isa ka ginikanan, daphag nga pagkaginikanan. Ang bata naligdan niya. Diba? Natong basahon na sa whole chapter. Naligdan niya. Sa diha nga naligdan niya, nabanta niya na nga, namatay ang bata. Siguro, gamay-gamay siguro ning bayhana, kay wala na may pakibanaog, pagligid niya nga naabay na bangil-bangil diha. Naligdan niya, namatay ang bata. Nakauna man siya mata, nabata niya ang bata nga namatay na iyang anak, niadto siya atong nanganak pod. Dayon, gikuha niya ang bata nga buhi. Ug ang iyahang anak nga namatay mo, iyahang gipuli. Dahil gikuha niya dito, pagmata sa babae, tanaw niya, dili man ni akong anak. Makaila, bigid ta, bisan pag iilin niya niyo ng mga bata diya sa kuan, kanang nakitaan, yun nimo nga imong anak, makaila ta, oy, naabya tay ka ng, kasi ikaw ka na niya? Instinct, no? Oh. Nga, makadiscern yun ta. Nga, ato agi na. Nakadiscern ang mama nga, dili man ni akong anak. Ngano namatay naman eh. Nato sila sa hari ni Solomon. Haring Solomon, yun ani, mahal nga hari. Inaani ang nahitabo. Saysay la, saysay. Karon, kuhaon gid niya, dili gid dihatag aning isa. So, he do justly. Wala dayon niya embargo og unsa diha nga moingon nga maminaw dayon sa opinion sa usa. Pero gipaagi niya test, wisdom nga gikan gihatag sa Ginoo. Yadto siya. Be, amin ang bata, kanang buhi. Kuha siya swords, espada. Kay nag-ilog mo aning buhi, ato ning tungaon. Tagsaan yun ni, tungaon yun ni, pikas mo. Pero unsay gihimo sa Ginoo. Kay ang tinuod, makitaan man gyud sa sadya na.
Ningon ang ginikanan nga, katong isa nga, namatay ang anak, sige, tunga anak siya. Miingon dayon tong original nga tag-iya nga inahan. Ayaw. Ihatag lang na niya, kay may pa nga ihatag na niya, nga buhi ang akong anak, kaysa mamatay na. Ningon din si Solomon, ihatag na niya ang anak. Hey mga kaigsuunan, labi na natong mga naata sa gitawag og leadership natay mga tao. Dili ta maminaw og usalang kasumbong. Ang ingon sa Bible, 2 to 3 witnesses ma-establish ang truth. Kay maminaw ka og gamay lamang istorya, dawaton din mo nga tinuod, mura ka atong pwede mo ito mahimong Solomon. Naagod niya ang buhi. Sa iyahan ang buhi, oy. Naagod na niya. Inahan ko siya, ay, ginangampingan. Pero, gitimbang-timbang niya. Kani kay klaro kayo nga di mo laban, ipatunga yun, di giniimo. Kay musugot magagpat yun eh. Katinod mo na, saktong ginikanan. Bahalag, buhion niya, basta kadili lang mamatay. Pero sa niya, dili, oy. Ayaw ginag-iheha ko niya. Tunghaon ko na siya, di yung kainahan. Di yung ka ikaw mo inahan. Di nasakpan. Parehas ano bang, diri ba? Sa una, nga, naapamay diri sa una, kugihan kay ko mangibargog cellphone. Pagtanaw na ako, nga makasins ko nga murag, alanganin yun. Murag tag, tuklo-tuklo ba? Ay, sa hilabti diha nga, mag-text pa na nga dili muliraw ang mata. Basta naagali mga anomalya sa cellphone. Pag-text na ding mga naanak ng mata, o kinsa ng mga sa palibot din na, ay sa duula. Pagtanaw niya nga, pag-text, lingi, anak, pak, anak. Nangita o kinsa ko na, ayaw. Pasag dilan sa. Pag seryoso na, di mo na anak na dayon, paspas na ang conversation na nila, duulag galit. Hack pa dayon ang cellphone. Di. Porting daghanang cellphone nga akong na-embargo din ha. Porting daghana, murag sobra na siguro 5. Ngano man, dili ta gusto nga doon na tay bias. Nga kadungog lang tag istorya nga, hala, na-text-mate na si kuan ana. Pwede ba ata nga na-text-mate? Parente day na to. Pero mahibawaan nimo na nga doon ay anomalya. Ngano man, dili na mag-text kung daghan mo. Naana siya sa mga kanang siya lang isa. Nakabantay ko nga ano man nga. Mulipot dito. Dahil muli-ili, ana. Diha ka muli-ili, diri po ko agi. Sakpan. So, ingon ana ba, si Solomon, mga higala kay igsuunan. Si Solomon, gihimo niya ang mga buhat, gitawag, tarong. Wala di siya gusto ka ng bribery. And number 2, dito maglangan diya, number 2, balik ta sa ato ang verse, Micah. Number 2, dili lamang to do justly, but to love mercy. Tinuod na, kinahanglan gayod nga kuyugon ang gugma o ang kaluoy. Love, to love mercy. Higugmaon ang kaluoy. Kasi makita nato diha nga mga tao nga naay kasing-kasing gyud sa kaluoy. The Samaritan. Nakabantay ka, The Samaritan. Atong tanawon sa Luke chapter 10 verse 31-34. Tanawa ning mga tao nga hipokrito. Dili kinasing-kasing nga gugma. Pero merong niagi, kay doon ang istorya ani dunay usa ka tawo nga travelers gitulis diha sa dalan. Gibiyaan nga half dead. Gikuha ang iyang mga butang, gisamaran pa, gisamad-samaran pa, digibiyaan nga half dead. 50-50 buhi, 50-50 patay. Pero merong nakaagi, pare. Prest. Ug pag-agi sa pare, tungod kay ang iyahang kasing-kasing, wala may gugma sa kaluoy, niagi sa pikas dalan. Kung imong tanawon, prest, mayong kagpari, alagad na sa Ginoo sa unang kapanahunan. Muna ang mga servant sa temple sa Diyos.
Pero nakakita og angayan nga kaluyan. Nitabang ba siya? Wala siya mahigugma ang yahang tabang, ang yahang kaluoy, dili love. Mahimpika, hilakaw din sa pikas. Pagkataod-taod, doon na po niagi. Levites. Ang Levites, usa ka na siya nga nagtamod sa Bible. Siya mo'y gitawag, naghawid sa balaod. Kung mayo kang naghawid sa balaod, naadiha ang katarong, naadiha ang implementation, what is wrong o what is right. Pero tanawa, pagkakita niya, tungod kay wala man siya gitawag love of mercy, gihigugma ang kaluoy, niagi na pod sa pikas dalan. Pero doon ay usa ka tao nga nahigugma og kaluoy, unsay gihimo niya? Unsay gihimo niya? Chapter 10. Nakita na ninyo? Luke chapter 10 verse 31. Dito na nito sa verse 33. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion on him. Tinuod na, kung wala kay gugma sa kaluoy, di gyud ka maluoy og tao. Pasagdan kini mo, anong pakiko anak niya? Mo man na ang presto, mo man ang Levites, oh, silabot na ko niya. Usa may makuha na ko niya. Pero ang tao nga doon na higugma og kaluoy, maluoy gyud na. Mo nang ako nakasabot ko aning uban nga mga tinuod ni sila Sir Merlin, kung imong tan-awon sa karong panahon na, tabla-tabla ra gyud. Di kay tabla alkanse gyud. Nakasulay ko tag pangrinderya. Nagluto mi og balig 2,000, nahalinan mig 600. Saom na nimo. Di asa man ang 1,400 ana, musuhol pa ka sa mga bata. Pero nganong gipadayonan man to? Tungod sa mga bata nga minister. Wala na lang minipadayon kay musitag padayon ani niya. Ingon ana, ko di nagisiguro ni kabubuton sa Ginoo ning trabaho nga naa may laing pamaagi nga mahandol nato ning mga bataa nung kaaning-ani. So, okay. Pero ang akong punto ba, kung wala kay kaluoy sa tao, wala kay gugma o kaluoy, wala kay paki unsa ng uban. Pero doon na ka nahigugma kag kaluoy, makakita gani kag angayan nga tabangan, angayan nga kaluoyon, maluoy jud ka. Maluoy jud ka. Nakatawa ko, tayo nagbisitahan na mo dito. Puti ginuuya. Hay nang kag 12 anyos buntis na. 13 buntis 13 na siya atong September. 13 buntis na. Nagsikitan mi usa kay itabang ani buhana usaon ni. Murag mga tudlo wala pa katubo og tiwas. Yung si iba tanawar nagkamot anak pang oh. Murag itag wala pa katiwas og katubo, hindi so nagkaluro. Uya gyud ani taon. Saon ka nato ni? Napoy uban dito. Ipambiyaan og itahan, daghan kayo. Mo ning ministry no? Ang ministry others gyud. Di na ka maglantaw sa imuha, puro gid ka para sa uban. Ngano man nahigugma ta og kaluoy. Kristohanon kinahanglan kung gusto tang mangayog pabor sa Ginoo, higugmao nato ang kaluoy. Kanang kabaluta maluoy. Ipadano nato atong kaluoy. No, makita nato din ha. Tanawa. Ang nahitabo, yang gihimo and he went him and bound up his wounds, to giputos ang balon, ang yahang samad, pouring in oil and wine, and set him on his own best, and brought him to an inn, and took care of him. So ang gihimo niya, yang gikuan gihatod niya dito sa ospital. Gitabangan niya. Nakahinomdom bitaw ko kaning mga disgrasya ba? Kapila gyud katong L3 ay kapila gyud na nakakarga og kanang kuan, kanang nga disgrasya. Hasta pa sinuwa nakarga ana. Hinuwa. Pag-agi nako, kinsa man ning gabuyod anang karsada?
Sense magini mo nga kailan magyud ko ani kay pagtanaw nako wa naga. Sinuha man eh. Atrasan karga bulandos pa nako dito sa tungap hatod nako sa community. Tanaw siya, Pastor, ayo saba ni Mama Tsing kasabaan jud ko ani. Ko anak ka diri, abot jud ka diri ron. Napoy babae dito napunggit. Nakit-an ako, naluko na, kaya napunggit sa kanan. Karga po na ako, gihatod ako sa community. Niingon dahil niyang bana nga sundalo, Pastor, sa pagkakaroon, ikaw mo'y akong Ginoo, ikaw ayaw in taong ko himo ang Ginoo. Nga naman, ikaw ginakatabang, gadalaan ni akong asawa, kaya wala pa ni madala sa ospital, patay na ni. Ikaw, sugot, ako anak, nga ako nitabang, pero ayaw ko himo ang Ginoo. Kaysa, kanangayo ko nagtabang, ako'y nakatabang. Kung imo pa tong tanahon, so may labot na ako, mga matay mo diha. Naapoy, nagisugo kong Pastor Chris og papalit og karne dito sa merkado. Paglugso na ko sa kurbada, purting kusugang motor. Wala na mo subay kasada, ni katkat anong buntod, hintug pa dito sa kuan, nabali ang tiil. Karon kay, ako may naa dito, giaswat ako, gikarga na ko sa motor, gihatod og ospital, gibiyaan ako akong motor dito. Hatod ako sa ospital. Karon kay ospital kay dili man mo dawat ug di way mo pirma nimo nga mukuan anak niya. Ingko ako labi Pastor Jerry Atay, ako ay mukuan anak, tambali lang na diha. Una-huna pa na ako pastilag, ako'y pabayron ato nabali ang paano. Pero bahala na lang. Nganong gihatod nako? Yung pastor, nganong nakadugo mo na imong tiil? Ikaw, gakarga ko, Pastor, o kuha na to, kanang nadisgrasya ba? Ako lang gihatod sa ospital. Sao? Bantog lang nadugay ka? Gihatod sa na ko daan. So, yung ani ba, naay mga panahon ngayon, ana. Kung ang atong kaugalingon, mo'y atong himuon, atong tanawon nga mo'y atong mato, anong paki sa uban? But, nanginahanglan man tagpabor sa Diyos, muna ang atong higugmaon ang kaluoy. Kinahanglan atong higugmaon ang kaluoy. Napailain, si Paul, sa Book of Acts, chapter 28, verse 1 to 9, si Apostol Paul, nalunod sila. Pagkalunod nilang Apostol Paul dito naabot sila sa island of Milita. Ang mga tao dito, barbarians. Wala sila sa ilahang pagdunggo, walay mga maayo nga nadawat sila gikan sa mga barbarians. Kundili ang mga barbarians pa nagplano nila, asay atong unahon anig kaon karon kay yung gali kag barbaric people, tao ana lutuon, labi na og kanang taga-dili taga-diha, higanahan sila ana. Pero ang himo niya gahamtang gahaling si Apostol Peter, silang Apostol Paul napaakan siya bitin. Wala siya maunsa kay ang panabang sa Dios na aniya. Unsay gihimo ni Apostol Paul? Giayo, giampuan niya didto ang mga masakiton sa mao nga lugar. That's why nga ang barbarians nangaluwas. Inatong panahon nga wala kay nakatagamtam og kaayo anang tawhana, di ba? Normal sa tao, no? Ug wala bitaw kay nakahatag nimog benepisyo nga maayo, di ba? Dili ka mo ko ano? Lahi di ita Kristohanon. Tan-aw nato nga murag tan-aw nimo ang tao dili makahimo nimog maayo. Himoa paghimog maayo anang tawhana kay ang Dios mo imubalos na nimo. Muna kang Paul. Wala may ang mga barbarians wala maghatag og maayong buot niya. Walay maayo nga pagtagad. Pero niampo gihapon sila sa masakiton sa mga barbarians. Mga masakiton dito gihaayo gihapon niya. Iyang giampuan nangaayo. So, that's why nga si Apostle Paul nahimo siyang nagamit sa Ginoo epektibo. Kung gusto ka o gusto ta nga magamit sa Ginoo nga epektibo, higugmaon daw kuno nato ang kaluoy be. Amen? Higugmaon nato ang kaluoy. Kung gusto ta nga makabaton og pabor sa Dios, nga mahimo tang mapuslan o magamit sa Ginoo. Lain pa. Hinumdum mo ni Eliezer nga gisugo ni Abraham nga mangita og asawa ni Isaac. Unsay gihimo niya? Kita siya dito nga mga babae nagkuha og tubig. Ang magkuhag tubig kay painom sa baka, dabantay ka, di ba siya mo ining painom sa mga baka? Hey, mga lalaki, di ginako ni malimtan, kay katong mga panugo ni Pastor Chris mo to nga, si Pastor Chris may minister na to sa unang panahon, katong iyang gipangtudlo, kita bitaw mong babae nga, kamo mga lalaki ba?
Dili ni ingon nga mo aswat ko ani, mo tabang ko ani kay basig manguyab ko ani, sugton ko ani. Ayaw mo na ana. Kita gali mo mga babae nga dunay gidala bugat. Lalaki mong dagko. Aswatan ninyo mga laki. Pasagdan lang ninyo. Bugat kay giaswat ng mga babae. Mga laki nagsigal ang mata. Pero crush pa to. Ako bi. Wala ninyo pahimuta ang Ginoo, ang babae mo yung ipahimuot. Ug ang Ginoo dili mo hikap ana, but lang. Mao na nga to love mercy. Lain pa. Si Christ mo'y the greatest example mahitungod sa gitawag love of mercy. Unsa iyang gihimo? Tanan nga mga masakiton, iyang gipangayo. Tanan nga mga gipanggutom, iyang gipakaon. Question, ikaw Kristohanon, believers of Christ pang ka, naa ka ning kasangkasinga diha nimo? Basin og maayo lang kay ka mo tagad og tawo, maayo lang kay ka mo abiba og tawo, basta maayo lang pod kaayo nimo kay naa kay makuha. Pero wala kay makuha, wala. Pero si Christ, siya mo'y greatest example, pinaka dako nga example nga pangayo matan-aw nato ang iyang gihimo. Klaseng mga tao, mabuhuang man kag nademonyuhan man ka og unsa man ka. Pero nganong gihimo to ni Christ? Si Christ mo'y dunay gitawag real love of mercy. Kita man ka Kristohanon, naa ba kay real love of mercy? Nahigugma ba kag kaluoy? Kung wala gali mga kaigsuonon, how nga magkabaton kag pabor sa Dios? Usaon man. So, kung imong tanawon, Jesus Christ, dili lamang siya ni pakaon, ni ayos sa sakit, kabantay ka, niingon dayon diha sa pulong sa Dios, but God commended His love, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Musakripisyo ka si Jesus Christ para sa tanan? Kung wala pa siya love of mercy? Kamo'y nakasala, kamo'y impirno. Kamo mo'y nakalapas sa Diyos, kamo mo'y angayan, mubayad nga doon sa impirno. Nganong mubayad man si Christ? Pero nganong gibayra ni Christ? Tungod kay si Jesus Christ, doon na siya gitawag gugma sa kaluoy. So dapat unta mga Kristohanon mo bitaw ng if any man be in Christ, he is a new creature and all things are passed away and all things becomes new. Kung sa unang panahon ingon ana ang atong batasan o kinaiya, kinahanglang Kristohanon na ta karon, lahi na ta, maparihas ta sa kasing-kasing ni Christ to love mercy. Munang maluoy tag tawo. Bahalag tan-aw natong wa tay makuha na sige pakita sa gugma. Tabangi, suportahi, tudloi, badlunga. Kay mao kana ang makahatag natog pabor sa pananaw sa Dios. Kung ang Dios mo'y nahimuot nato, walay mga butang nga gitinguha nimo nga dili pwede ihatag sa Ginoo. And last, number 3, but to walk humbly with God. But to walk humbly with God. Tinuod na sa Kristohanong kinabuhi labi na ning kalibutan nato karon. Purting lisuda kinabuhig tarong. Ngano man? Ikaw mo'y magbitbit og Biblia, ikaw mo'y yaga-yagaan. Pero kanang taong magbitbit og manok padung sa bulungan mo'y sikat. Ang mga babae nga magsulob og tag-as padulong sa simbahan, himuong katawanan sa uban. Pero dunay mga siksi nga nagsayal nga taas kuno pero diri pud taman ang bitas nga iniglakaw, kita-kita, nag-spaghetti pa, maoy sikat. So, mga kaigsuunan, bahala nag sa kalibutan, dili ka sikat, basta sa atubangan sa Ginoo sikat ka. Muna nga, to walk humbly with God. Makita nato diha, Noah, Enoch. Number 1 si Enoch. Nganong si Enoch wala nakaagi og kamatayon? Nindutaan ano? Si Enoch, sa iyahang pagkinabuhi, wala. Sa Hebrews, tanawa sa Hebrews chapter, atong tanawon, napamay oras. Hebrews chapter 11 verse 5.
Ninduta ano, wala siya kakita sa kamatayon, wala siya nakatagamtam sa kamatayon. Nadritso siya kuha sa Ginoo padung og langit. Wala siya nagutong-utong ba? Hebrews chapter 11 verse 5. By faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God had translated him. Before his translation, he lived this testimony that he pleased God. Ano sa may please God? Naglakaw si Enoch nga dunay pagkahadlok sa Ginoo. Naglakaw siya in Genesis chapter 5 verse 24. Tanaw na to, Genesis chapter 5. Kay gikuan man na kanang sa Hebrews chapter 11 gisuwat man na ang the heroes of faith. Chapter 5. Genesis chapter 5 verse 24. Tanawa. Unsay giingon diha? And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. So nang walk with God, walk humbly with God. So mga kaigsuunan, gusto bitaw ka makadawat og pabor sa Ginoo? Maglakaw bagud ta nga mapainumsanon dia sa Ginoo god? Di bagud ta maghinambog, di gud ta magbinurit. Wa gali nang hambog si Jesus Christ. Kita pang linuwas sa Ginoo, wala tay ato. Ug unsa man tayo kahimtang, ug unsa man galita nakaabot tarong mga panahon na tungod ra gina sa kaluoy sa Ginoo. Mga padayon tagwok, lakaw sa Ginoo nga mapainubsanon. Unsa may mag-abot, ako lang usahay na ko ganahan sa uban akong mga kaputol og tinae kay mura na ba og kana bang para bag nakita lang gyud ako mura ba og kana bang wala na respeto sa mga magulang. Murag tan-aw niya kay much money man siya kay namo, command na lang ba? Go, asa naman ang respect ani? Aha naman ang pagkamanghod o pagkamaguwang ani? So muna ako di ko mo agree sa imong mga decision. Pak black na ko dito. Di ko ganahan sa imuhang mga sige kuan na niyo na, sige kuan na. Dritso ba? Nyawagin mahimong ano, pwede ba ni siya? Hey, inani bitaw ba? Inani ba? Dili ginatuwad-on sa tungunahon nagkasing-kasing ha. Kana bang muhatag og respeto sa usag-usa ba? Pwede ba ni? Labi na sa mga magulang-gulang na to, pwede ba ni? Dili kay sige ko na to, kana. Muna ko nakitaan sa ako ang mga kaputol og tinai. Uy, wow. Kuyawa, uy. Hey, kung unsa may naabot nila karon, kaluoy na sa Ginoo. O patakabalo sa unahan, kung dili mahimot ang Ginoo, papaso na tanan. Wala. Mamatay ang tao, barong ra tawin madala niya sa kabuok barong. Bilin, bahin-bahinon, bahin ang uban. Ba? Sir kabuok barong, sapatos, kasunis. Saray. Hindi madala. So, number 3, but to walk humbly with God. Enoch. Then si Noah. Sa kadaghan sa tao sa kalibutan, but God found grace to Noah. So nga naman, sa kadaghan, nakakita pa jud ang Diyos ni Noah o grasya. Mga kaigsuunan, gusto sa Diyos nga sa bisan pag ang kalibutan hugaw kay karon, walay respeto, walay mga batasan, unsa na mga pasama sa giwalay kaganihang pastor JK ganiyang buntag, tinuod na, mga bata ron, lahi na sa una. Sa unang mga kapanahunan, nakahinumdum kanang mga edad-edaran, paghinumdum kita, nga maingon atong kahapuhan sa una, hey, kamong mga babae, inigsalop sa adlaw, hipos na mo sa balay. Kay dili maayo sa usa ka babae nga magsuroy-suroy, panahon sa kagabion. Karon, gibalis sa mga batanon. Lula, ma, saka na sa taas, kay hapon na, panutho na mo. Kinsa mo rin nagrampa anang mga kadalanan. Anang gabi dako, di ba mga batanon? Sa unang panahon, mga tigulang gito, mga katiguangan, saka na mo, kay gabi na, hapon na, ngit-ngit na, dili maayo sa usa ka babae tan-awon nga naamo sa daplig kasada, nagsuroy-suroy panahon sa gabion. Kay ang Bible nag-ingon, burikatra mo magsuroy-suroy anang gabi.
Pero unsa gihimo sa mga batanon karon? Lula, ma, sakana. Hipos na mula. Hipos na mo ma, kay gabi na. Saka na mo sa taas, kay panutho na mo. Sila mo'y nagrampa. Muna na ang mga batanon, obserbarin ninyo. Ba, alas 11 sa gabi, alas 10 sa gabi, nagtukong sa dapin sa karsada, mga ipo kayo. Unahon ako may gani, no? Salamat sa Ginoo nga ang akong mga anak napadako sa Diyos noon nga paagi, sa simbahan. Kay kung wala pa, ambot siguro. Naapon sa dapin sa karsada, mga ipo kayo. O nag-angkas-angkas ba niyo mga kadaplinan nga nagsiksi na kayo, murag na naghukas na. Nagbiyahe mi sa kong asawa kadlawon, alas 4 kadlawon biyahe og bukid. Naapagi man nagmotor nga mga bayag lalaki na nag-sleeveless, na backless o sana na nag-short. Ikaw wala oray tugnawa. Kaming iba natagbag sapaw og karsones og jacket sila. Halos na naghukas kadlawon dako. Ko asam ni. Maunang sa panahon ni Noah, but Noah found grace. Pangutana, sa kahugaw sa kalibutan karon, makakita pa ba ang Diyos sa Kristohanon nga naglakaw humbly with God? Makakita pa kaha? Gusto ang Diyos nga makakita, kay gusto siya nga mupadayag og pabor sa ato. Katapusan nga verse, si Noah, si Joseph. What is Joseph? Kinsa si Joseph? Si Joseph, from pit to prison. From prison to palace. Sa panahon nga dito sa pit, si Joseph, ning kuan ba siya? Resist ba siya? Wala. Gidala siya, gibaligya siya. Pag-abot dito sa balay ni Potiphar, naabot siya sa prisuhan, pero nagpabilin nga nagpainubsanon si Joseph. Pag-abot dito, niabot sa palace. Pag-abot sa palace, nagarbo ba si Joseph? Wala. Young people, ibutang gina sa inyong hunahuna. Ug unsa man unya mo'y makabot o maabot sa inyohang pangandoy sa kinabuhi. Ipabilin ang pagpaubos, papainubsanon at tubangan sa Diyos. Kay only by God's grace, ang Diyos ragyoy makahimo nato ana. Si Joseph nang hambog bagot? Governor? Asa ra ka ana? Sikan-sikan sa hari. Pero nagnabog yung ipanghambog ni Joseph. Giingnan pagaya mga igsoon, ang Diyos nagatugot ni ini para pag-deliver ninyo ini dako nga gutom. Mo pasabot, i-recognize nato kanunay sa atong pagkinabuhi. Nga ug unsa may atong makabot, ug unsa may atong kabuton sa unahan, only by grace of God. Mo nang katapusan, walk humbly with God. Sa Kristohanong kinabuhi, kung gusto ta nga makabaton og pabor sa Dios, paglakaw. Una, buhata ang katarong. Just lang. Number 2, kinahanglan mo higugma tag kaluoy. And number 3, kinahanglan nga maglakaw ta humbly with God. Manindog ta magprita. Amahan nga langit nun, salamat kayo Ginoo sa imong reminder nga hinamo. Pasaylo ami sa daghan nga mga pagkulang namo. Siguro dunay moabot sa among mga unahuna nga makalimot mi ani nga prinsipyo nga imuhang kahimutan. Busa tabangi ang matag usa namo nga kini nga imong ikalipay mahaamo ni nga makinabuhi. Salamat sa imuhang pulong, padayon ka nga magasilyo niini. Gikan pa man sa mensahe kagay ng buntag sa Sunday school, sa divine service o karong afternoon service. Nga kini nga mensahe o Dios, ang mga mensahe imong silyuhan sa unahon nagkasing-kasing nga magpabilin nga mo ni ang maghatag namo kusog nga moatubang na sadmi. Sa lain na usab mga challenges sa among kinabuhi karong si manahuna, busa ikaw Ginoo magatabang gyud sa matag usa kanamo. Ayo tuguti Lord nga ang mga mensahe mahimo lamang mulabay sa unahuna sa tao sa mga Kristohanon kundi maghatag ni namo sama sa gatas og kalig-on o kabaskog sa among espirituhanon nga kinabuhi. Salamat sa tanan.
Ang dungog og pagdaig pagpasalamat among gihatag da kanimo Ginoo sa tanan nimong gihimo gikan kinang buntag og karong hapon og andaman na sad mi ugma ang adlaw o sa umaabot nga semana nga naa padayon ang imong provision, proteksyon og more blessings nga imong i-entrust sa matag usa kanamo. Dalaygon ka Lord, kini tanan namo gipangayo giampo sa ngalan ni Jesus nga among maluluwas. Amen. Okay, Joshua 1:8, ready go. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein and now observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt have good success and thou shalt have good prosperous. Okay, malimot pamagita usahay ani eh. Ane? Okay, thou shalt make thy way prosperous.